Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang, mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Sa awa at biyaya ng Panginoon, kung kami naman po ang inyong tatanungin, kami po ay nasa maayos na kalagayan. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaralan ay pinamagatan ko pong proper discipline a must. Hahanguin po natin ang pag-aaral sa unang Samuel chapter 2 verses 22 hanggang 25. At sa ating pagsisimula, hayaan niyo po na basahin ko po ang mga talata. Muli, ang ating title, Proper Discipline a Must. Sabi po ng talata, Now Eli, who was very old, heard about everything his sons were doing to all Israel and how they slept with the women who serve at the entrance to the tent of meeting. So he said to them, Why do you do such things? I hear from all the people about these wicked deeds of yours. No, my sons, the report I hear spreading among the Lord's people is not good. If one person sins against another, God may mediate for the offender. But if anyone sins against the Lord, who will intercede for them? His sons, however, did not listen to their father's rebuke, for it was the Lord's will to put them to death. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan. Ito pong kasaysayang ito ay hinango sa banal na kasulatan sa unang Samuel. Istorya po ito ng isang ama na naglilingkod sa Diyos. In fact, binanggit po ang pangalan ng lalaking ito at siya ay pinangalanang si Eli. Sa Biblia, kilala po siya bilang matuwid na tao. Pinili siya ng Diyos mula sa lahi ng lahi ni Aaron na maging isang priest o high priest. Siya po ay may tungkulin, kagaya po ng siguro alam na ninyo at mga sumusubaybay sa Tinig ng Pag-asa, ang mga priest ay mayroong dalawang pangunahing tungkulin. Ito po ay ang maghandog sa Diyos ng mga handog na susunugin na dinadala ng mga tao para sa kanilang mga kasalanan. Yun yung una. At pangalawa, sila po ay nag-i-intercede sa mga tao. Pagkatapos pong ihandog ng high priest yung kaloob ng mga tao para sa Diyos, ang high priest ay tatayo at dudulog para sa mga tao on behalf of the people to pray and to intercede sa mga kasalanan na ginawa ng tao para sa kanilang kapatawaran. So yun po yung gawain ng priest. At ito pong lalaking ito na si Eli ay binanggit sa mga talata para ipakilala anong uri siya ng priest at anong uri siya ng magulang. By the way, nung araw naman po, yung mga priest ay pinagtaasawa. No po? Hindi po pinagbabawalang mag-asawa. It was just recently, when the Roman Catholic founded the church, minarapat nila na huwag mag-asawa yung mga priest. Hindi ko po alam kung bakit. Siguro po dahil doon sa idea nga na yung mga pari daw ay dapat ikasal kay Kristo at si Kristo ang kanilang, doon sila kinakasal for a lifetime. Kaya hindi sila nag-aasawa. Pero alam naman natin, no, marami yung mga kontrobersiya na hindi naman nakakatiis dahil bawal mag-asawa, sila ay gumagawa ng mga immorality dahil sa kanilang sinumpaang vow of celibacy. So, hindi naman po ipinagbawal kasi sa Biblia ang pag-aasawa. In fact, ini-encourage nga ito, no? Sabi po ng banal na kasulatan ay ang tagapanguna ay dapat husband of one wife. So, ibig sabihin, kung pipili daw ng mga leaders at mangunguna sa simbahan, dapat isa lang ang asawa at napapamahalaan ang kanyang sambahayan. So, yun po yung mga requirements. Wala pong talata na nagbabawal sa pag-aasawa bilang tagapanguna ng simbahan. Si Pablo, ang kanyang charge ay ito. Ang sabi niya, kung ako ang tatanungin, it is his opinion na sa panahon ngayon, ang sabi niya,
mas mainam sa lalaki ang huwag humipo ng babae dahil sa hirap ng buhay. Pero kung hindi makakatiis at magkakasala, ay dapat mag-asawa. So, yun po yung opinion ni Pablo at yun yung kanyang sinasabi kasi hindi siya nag-asawa. Pero kung hindi makakatiis, kasi si Pablo matiisin nga yata, ano po, at magiging cause ng pagkakasala ang pakikisiping sa ibang hindi mo naman asawa, ang sabi ni Pablo, magsipag-asawa kayo. So, dito po makikita natin, ang high priest na ito ay may pamilya. Ang pangalan niya ay si Eli. Ang tanong, sino ba si Eli? Siguro po, isa-isahin natin. So, who is Eli? Ito po yung unang tanong. Well, ang ating pong informasyon na nakuha, si Eli ay descendant of Itamar. Siya po yung youngest son ni Aaron. So, ibig sabihin si Eli ay apo ni Aaron. Sino si Aaron? Siya po yung pinag-aralan natin kahapon na kapatid ni Moses, kapatid ni Miriam. Siya po yung very passive, no po? Very passive itong si Aaron. Ibig sabihin, nadali niya maimpluwensyahan kung ano yung sabihin sa kanya, kung ano yung nangyayari, sunod lang siya ng sunod. Noong in-encourage siya ni Miriam na magsalita laban kay Moses, sunod lang siya. Nung sinabi ng mga tao na, Aaron, gumawa tayo ng mga imahe at gumawa tayo ng sarili nating Diyos, dahil hindi na babalik si Moses, iniwan na tayo ng Diyos, gumawa tayo ng Diyos at doon sa Diyos na yon tayo ay maghandog at tayo sumamba. So anong ginawa ni Aaron? Pumayag siya, nangolekta siya ng mga alahas nagagamitin at ito'y ginawa nilang golden calf. At yun po mga kapatid ay palatandaan na itong si Aaron ay passive. No po, talagang sunod lang siya ng sunod. At kung ano yung uso, kung ano yung naka-impluwensya sa kanya, ay nai-impluwensya siya. Kahit alam niya na ang utos ng Diyos ay hindi ganon. Kahit alam niya na bawal yon. Kahit alam niya na ang pinili ng Diyos ay si Moses bilang leader, noong nag-aaklas itong si Miriam at gustong mag-take over, pinahintulutan ni Aaron ang gawain ito ng kanyang ate. Kaya kung titingnan po natin, kagaya kung kayo po'y nakasubaybay kahapon, nakita natin ang parusa ng Diyos sa mga bagay na ito. Ito pong si Eli ay apo ni Aaron. At titingnan po natin, talaga po yatang minsan, yung attitude at karakter ng mga magulang, pati ng mga lolo't lola, yung tradisyon at kulturang naipamana nito na mamana maging ng mga apo at ng lahi. Ano po? So atin pong titingnan ang lahi nito ni Eli at titingnan natin hindi lang yung kanyang pagiging high priest, kundi yung kanyang pagiging ama. So again, lilinawin ko po, he was a descendant of Itamar. Si Itamar ay ang bunsong anak ni Aaron. Therefore, si Eli ay apo ni Aaron. Sino si Eli? Siya po ay may hawak na mataas na posisyon. He held the office of a high priest. At siya po ay tumutulong sa pagpapalaki kay Samuel. Naalala niyo po ba yung kasaysayan na ang nanay ni Samuel na si Hana ay hindi magkaanak dahil siya po ay, ang sabi nga po ay baog. Tinutukso siyang baog ni Penina. Si Penina ay asawa ni Elkanah. At dalawa po ang asawa nitong ni Elkanah, si Hana at saka itong si Penina. Tinutukso ni Penina si Hana na baog. Kaya araw-araw itong si Hana lumalapit sa Diyos, pupunta sa templo para manalangin. At nakita ni Eli itong si Hana na nagdadasal. At dahil sa matinding damdamin sa pagdadasal, napagbintangan ni Eli na si Hana ay lasing. Ano ka ba namang babae ito? Aga-aga lasing ka. Pero hindi lasing si Hana bagkos sa matinding emosyon sa kanyang pagdalangin sa Panginoon, marahil hindi na iyak na lang or pagtangis na lang yung lumalabas sa kanyang mga labi na pagbintangan ni Eli itong si Hana na lasing. Pero nilinaw ni Hana na hindi, ako'y nananalangin sa Diyos at tumihingi ako ng kanyang awa, nakahabagan niya ako, bigyan niya ako ng anak. At kung bibigyan niya ako ng anak, ihahandog ko siya sa Diyos. At dininig ng Diyos ang dalangin ito ni Hana, binigyan siya ng anak at ito ay si Samuel. At tinupad ni Hana ang kanyang pangako, iniwanan niya si Samuel kay Eli para manirahan sa templo at alagaan ni Eli. So, partly si Eli ay naging bahagi ng pagpapalaki kay Samuel. Kilala natin si Samuel na si Samuel isa sa mahusay na judge na hukom ng bansang Israel. Noong mga panahon na wala pang mga hari,
si Samuel ang mga nagtalaga ng mga hari. Pumili ng mga hari. Ilang hari yung dumaan sa buhay ni Samuel. Ano po? So, dakila po si Samuel. So, subalit si Eli ay meron pang ibang mga anak. But before that, we will go to another thing about Eli. He became judge at the age 58. So, si Eli, marami siyang multifunction nito. Hindi lang siya high priest, he also acted as judge. Katulad ni Samuel, naging hukom din siya. And he judged Israel for 40 years. Mababasa po natin sa Isaiah 4:18. So, when Eli was first mentioned, he must have been around 70 years old. So, nasa 70 years old na siya nung unang binanggit siya sa Biblia. Ang kanyang mga anak were children of his old age, and for some times afterward, they were spoken of as young men. 1 Samuel chapter 2, verse 17. So, ito po yung pagpapakilala sa atin kung sino si Samuel. Pero hindi lang po yun, sa atin pong mga talata na binasa, ito po yung encounter ni Samuel sa kanyang mga anak kung saan kanya itong kinakausap. Mamaya babalikan natin yung mga talatang ito. Pero si Samuel, hindi lang po siya, sa kabila ng kanyang pagiging mahusay, 40 years, naging judge, naging hukom, at sa mahabang panahon, naging high priest, ito po'y merong isang malaking kahinaan. At ano man daw po mga kapatid, ang kahusayan ng isang lalaki, if he is marked with some defect, hindi po pwedeng hindi maaapektuhan ng mga defect na ito ang kanyang karakter, ang kanyang pamumuhay, ang kanyang paglilingkod. Kaya napakahalaga mga kapatid na nagiging palabantayin ang isang tagapanguna, ang isang leader, kasi any mark of defect sa kanyang buhay, sa kanyang karakter, sa kanyang pagkatao, naaapektuhan naman talaga ang kanyang paglilingkod. Siguro sasabihin ninyo, Pastor Ruel, sino ang qualified sa paglilingkod? Palagay ko nga ho talagang wala. Ubod ng hirap dahil lahat naman tayo may defect. Lahat naman tayo may problema. Lahat naman tayo may suliranin at meron tayong mga pagkukulang. Kung sasabihin ko po sa aking sarili na ako'y walang defect, nagsisinungaling po ako sa inyo, pwede na kayong magsialis at huwag nyo na akong pakinggan dahil wala akong kwentang tagapangaral. So we all have defects. Pero alam nyo po mga kapatid, importante na sa kabila ng mga defects na ito, ng kahinaang ito, ay parati po tayong nagpapasakop, parati po tayong humihingi ng tawad, at nagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan. Si Eli ay tinawag na po bilang isang ama. At sa kanyang pagiging ama, he is also known as a man who did not restrain his sons. Ito po ang isa sa pagkakilala kay Eli sa kabila ng pagiging priest, high priest, sa kabila ng pagiging hukom, meron siyang naging malaking problema. At ito ay ang hindi niya nagawang pagsaway sa kanyang dalawang anak. Mababasa po natin ito sa Isaiah chapter 2, ano po? Dalawa anak niya, si Hophni, at si Phinehas, or Phinehas. Sa Phinehas sa Tagalog po yan, Phinehas sa Tagalog. So, itong dalawang anak na ito ay lumaki na mga kurap. At hindi lang yon, they did not know the Lord. Alam niyo po mga kapatid, namamanay ang pagiging priest. Kapag ang tatay ay priest, dumadaan yan sa linya, yung mga anak niya, lahi niya, priest din. Katulad po yung lahi, kasi tinalaga po yung family na yun, yung lahi ni Aaron. Sila po ay walang mamanahin sa 12 tribo ng Israel, walang mamanahin yung mga yon, no po, at sila ay maglilingkod sa templo. No po, sila po ay mga lahi na talagang itinalaga sa temple. At yung lahi ni Aaron, sila po yung mga priestly tribe. No po? So kung titingnan po natin mga kapatid, dapat kilala nila ang Diyos. No? Dapat po sila ang pangunahin sa paglalapit ng mga tao tungkol sa Diyos, because the primary role of the priest is to intercede with the people, or for the people.
So, kung titingnan po natin, dapat alam at kilala nila ang Diyos. Pero itong dalawang anak ni Eli na ito, hindi lang sila corrupt, hindi pa nila kilala ang Diyos. Bagamat, they are acting as priest ng Panginoon. So, tingnan po natin sa mga talata kung anong ginagawa ng mga anak na ito ni Eli. Sa 1 Samuel chapter 2, verses 12 to 17, ang sabi po dyan, Eli's sons were scoundrels. They had no regard for the Lord. Now it was the practice of the priest that whenever any of the people offered a sacrifice, the priest's servants would come with a 3-pronged fork in his hand while the meat was being boiled, and would plunge the fork into the pan or kettle or cauldron or pot, whatever the fork brought up, the priest would take it for himself. This is how they treated all the Israelites who come to Shiloh. But even before the fat was burned, the priest's servant would come and say to the person who was sacrificing, "Give the priest some meat to roast. He won't accept boiled meat from you, but only raw." If the person said to him, "Let the fat be burned first, and then take whatever you want," the servant would answer, "No, hand it over now. If you don't, I'll take it by force." This sin of the young men was very great in the Lord's sight, for they were treating the Lord's offering with contempt. So, ito po yung trabaho ng magkapatid na ito. Ito po ang gawain. Sila po'y katulong ng kanilang ama bilang mga priest na namamahala sa temple. Sila po, mga kapatid, ang tagakuha ng offering. Hindi naman po ipinagbabawal sa bansang Israel at sa law na yung mga naghahandog at ang kanilang handog ay kumuha yung priest. May part sila dun eh. Kasi ano nga naman ang kakainin ng priest? Ano nga naman yung tutugon sa kanilang mga pangangailangan? Kaya yung priest ay kumukuha. Pero ang paraan ng pagkuha, gagamit sila ng tinidor na 3 yung tusok, isasaksak nila yon. Kung ano makuha nila doon sa cauldron or pot o doon sa kettle, yun yung kanila. Hindi sila pwedeng mamili. Hindi sila pwedeng mag-demand. Kung anong masaksak ng tinidor at iahon yon, yun ng kanila. At pwede nilang gawin yon. Ang problema, itong mga anak ni Eli na ito ay punong-puno ng korupsyon. Ang tawag nga ng Bible sa kanila, 1 Samuel 2:12, sila ay mga scoundrels, mga mangungulimbat. Pinipigilan nila yung mga tao sa diwa ng paghahandog, bago ihandog, kukunin na nila. At ang sabi nila, ayaw ng priest, ayaw ni Eli. Ginagamit nila yung pangalan ng kanilang tatay. Ano ang sabi nila? No? Ang sabi nila, if the person, di po ba, sa verse 15, even before the fat was burned, the priest's servant would come and say to the person who was sacrificing, "Give the priest some meat to roast. He won't accept boiled meat from you, but only raw." So ayaw nila nang nailaga na. Siguro sumawa na sa nilaga, sumawa na sa sinigang tong mga to. Ang gusto nila, inihaw na karne. At pangit naman nga pong ihawin yung nailaga na. So ang gusto nitong mga to, mula sa raw, sariwang karne, ibibigay sa kanila at sila ang mag-iihaw nito. Sabi nung taong maghahandog, pwede ba? Sunugin muna natin yung taba. At pag sunog na yung taba, kay Yahweh yung taba, sa Diyos yung taba, kunin nyo na yung matitira. Pero hindi pumapayag. Ang sabi nitong dalawang ito, hand it over now. If you don't, I'll take it by force. Ang sabi po, this sin of the young men was very great in the Lord's sight. Can you imagine, anak to ng high priest, na ang gawain ay dapat sundin ang kalooban ng Diyos sa itinakdang paraan ng paghahandog. Merong sinusunod na merong prescribed way on how to offer. Pero itong mga namamahala, paano na kung yung namamahala ay hindi tumutupad sa mga palatuntunan ito? At
Sa totoo po mga kapatid, marami pong mga ganito sa panahon natin ngayon. Katulad ni Opni at Pineas, sila ang nasa templo, pero sa halip na ang mga tao ay maakay patungo sa tamang pagsamba, maakay patungo sa tamang paghahandog, sila pa yung pangunahing halimbawa ng pagsalanta, pagsalaula ng mga paraan ng pagsamba. Pinagsasamantalahan ng mga tao sa kanilang mga kaloob. Sa halip na gamitin yung kaloob para sa gawain ng Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Panginoon, ginagamit para sa kanilang sariling kaluwalhatian. No wonder, napakarami ho ngayon sa panahon ngayon na talagang mga pastor na sila ang yumayaman, mga pastor na sila ang may mga magagandang ari-arian, sasakyan, malalaking mansyon, eroplano at barko. Bakit? Katulad ni Opni at Pineas, sila po yung kumukuha ng mga choice cuts. Sila ang pangunahing tagakuha ng yaman ng para sa Diyos, para sa gawain ng Diyos, pero para sa kanilang mga tiyan. At ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na darating yung mga panahon na ang mga naglilingkod ay maglilingkod para sa kanilang mga sikmura. Kasi meron na pong kasaysayan sa Biblia ng mga taong ganito ang uri ng pamumuhay. Ayan. So, kung titingnan po natin, ito yung gawain ng magkapatid na ito. At hindi po ito nalingid kay Eli. Hindi po ito nalingid sa tatay nila na siyang high priest. In fact, ito na po yung talata na ating binasa. Ayan po, 1 Samuel 22:25. Ano sabi diyan? Now Eli, who was very old. So matanda na po siya. At nalaman niya ang mga bagay na ito noon pa. No? He heard about everything his sons were doing. At kanino niya ito narinig? Narinig niya ito hindi lang sa isa, sa dalawa. Kasi kung isa o dalawa lang, pwede namang sinisiraan lang yung magkapatid. Kuha mo naman yan, no? Minsan kahit anong gawin mo, may nasasabi yung mga tao. Kahit mabuti yung intention mo, mayroon pa ring mga reklamo ang mga tao. Pero dito, makikita natin na hindi iilan ang nagsasabi ng mga bagay na ito sa mga anak ng high priest. Marami. Ang sabi diyan, Eli heard about everything his sons were doing to all Israel and how they slept with women who serve at the entrance to the tent of meeting. So, kanina nakita natin kung ano yung mga kalokohan na ginagawa sa mga kaloob, pero nakita pa rin natin dito ang pang-aabuso sa iba pang mga miyembro. Ano ang sabi? Sinisipingan nila ang mga babaeng naghahandog doon sa entrance to the tent of meeting. So, malupit po itong mga to. At yung pang-aabuso nilang ginagawa ay nakakaapekto sa patutuo ng kanilang tatay. Kasi yung kanilang tatay ang leader, ang tagapanguna. Siya ang namamahala sa loob ng templo, pero yung mga katuwang sa pangangalaga nito ay mga korap. Nangungulimbat ng mga offering at gumagawa ng mga imoralidad sa mga kaanib ng simbahan. Alam niyo, ini-imagine ko po ito mga kapatid bilang pastor bilang ama din at the same time na may mga anak na lalaki. Ang lalaki pong anak ko, tatlo po ang anak ko puro lalaki. No po? Buti na lang, hindi ko napangalanang Hopni at Pineas, no po? Si Yenyen, si Reb at si Ru. Si Ruel, si Ruben at si Ru. Tatlo yung anak ko At kung iahalin tulad natin to sa panahon ngayon, marahil ang ginagawa ni Yenyen ay gine-girlfriend lahat ng mga miyembrong magaganda ng church. Tapos si Reverend din, lahat ng mga miyembrong kadalagahan ay nililigawan at di ba? Sa panahon natin, ganun lang mabalitaan ng miyembro na yung anak mo naligaw ng dalawa at pinagsabay yung dalawang babae sa loob ng church, kagulo na yun Malaking issue na yun. Mahirap nang i-handle yun ng pastor. Kaya lagi kong bilin sa mga anak ko, mga anak, no, huwag kayong gagawa ng mga bagay na ito na magiging kasiraan ng inyong mga patotoo sa Diyos.
Dahil bahagi kayo ng ministeryo ng inyong tatay. Bahagi ang mga anak ng ministeryo ng kanyang tatay bilang pastor. Pero itong dalawang ito, si Opni at si Pineas, wala silang regard sa mga bagay na ito. Ngayon, anong ginawa ni Eli bilang tatay? Anong ginawa ni Eli bilang tatay? Sa verse 23, ang sabi niya, he said to them, "Mga anak, why do you do such a things? I hear from all people." Again, uulitin ko, narinig niya ito sa lahat ng mga tao. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sa lahat ng mga tao, "These wicked deeds of yours." Ang ginamit na term ay wickedness. Talagang napakasama ng ginawa. "No, my sons, the report I hear spreading among the Lord's people is not good." Wickedness nga. Pero parang napakababaw lang, no, ng ginawa ng kanyang mga anak. Ang sabi niya, what I heard from people is not good. No, alam niyo po mga kapatid, kung ating i-analyze to, ang proper word is bad, good, best. Di ba? Good, better, best. So good, no po, ibig sabihin, kung hindi bad, no po, hindi po ginamit yung term na bad, kundi not good. Na para bang may pagkonsinti pa at kahinaan ng pagpapahayag na ito ni Eli sa kanyang mga anak. If one person sin against another, sabi niya, God may mediate for the offender. But if anyone sins against the Lord, who will intercede for them? Ito po ay pinakikita yung role ng priest. Kung nagkasala yung tao sa kanyang kapwa-tao, pwedeng mamagitan tayo bilang priest. Tayo ang maglalapit sa taong yon na magkasundo sa kanyang kapwa-tao. Pero dito, ang offender ay tayo. At ang na-offend natin, hindi lang ibang tao, kundi ang Diyos. Sino ngayon ang mamamagitan sa atin? But ano ang sabi ng kanyang mga anak? They did not listen to their father's rebuke. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang ginagawang kalokohan. Kaya sabi ng Diyos, I will put them to death. So, alam niyo po ba mga kapatid na ang parusa ng Diyos, no? Kapag ganito ang ginagawang kalokohan, kapag nagre-rebelde ang mga anak, ano po ang sabi ng Bible? God sent a man of God to pronounce judgment on his household. So, ito po yung judgment ng Diyos. 1 Samuel 2:27 hanggang 36. Now, a man of God came to Eli and said to him, "This is what the Lord says. Did I not clearly reveal myself to your ancestors' family when they were in Egypt under Pharaoh? I chose your ancestor out of all the tribes of Israel to be my priest, to go up to my altar, to burn incense, and to wear an ephod in my presence. I also gave your ancestors' family all the food offerings presented by the Israelites. Why do you scorn my sacrifice and offering that I prescribed for my dwelling? Why do you honor your sons more than me by fattening yourselves in the choice parts of every offering made by my people Israel?" Sa talatang binasa natin kanina, hindi naman diretsahang nabasa at nakita natin na kinampihan ni Eli ang kanyang mga anak. Nagsalita rin naman siya, pero yung kanyang pagsasalita, parating patanong lang. Hindi diretsong pagdisiplina, hindi diretsong pagpapahayag ng kasalanan, kundi parating patanong lang. Napansin niyo po ba yung kanina? At nakita rin po natin mga kapatid, ang hindi naman diretso na inonor ni Eli at kinonsinti yung kanyang mga anak. Pero dito sa talatang ito, ayon sa servant of God na nag-rebuke kay Eli,
Ang sinabi po, you honor your sons more than God. Yan ang pinasasabi ng Diyos. At ang sabi po, by fattening yourselves. Fattening who? By fattening. Pinataba mo. Sino? Yung bandalawang anak? Hindi. Ikaw, Eli. By fattening yourselves on the choice parts of every offering made by my people Israel. Kaya sa Bible, no? I-search nyo lang po. Hindi ko po nilagay yung verse. So, ito po yung assignment ninyo. Hanapin ninyo kung ano ikinamatay ni Eli. Hanapin ninyo kung ano ang kanyang ikinamatay. And you will discover, ang ikinamatay ni Eli, heart attack. High blood. Bakit? Kakakain ng choice parts na kinukuha at sinusundot ng kanyang mga anak. Yung mga taba na kinukuha ng kanyang mga anak, na iniihaw ng kanyang mga anak, ang sabi, kinakain din ito ni Eli. Kinakain ito ni Eli. So ano sabi ng Diyos? You honor your sons more than me by fattening yourselves. Sa ibang termino yun, sabihin, nagpasasa ka, nagpakataba ka sa mga ginagawa ng iyong mga anak. Ibig sabihin, makikita natin, kinunsinte ni Eli ang ginagawa ng kanyang mga anak. Kung bakit? Marahil, ito po yung katotohanan mga kapatid. Kapag matanda ka na, at hindi mo nadisiplina ang iyong mga anak, pagdating ng mga araw, ang sabi nga, magiging sunod-sunuran ka na lamang sa iyong mga anak. In fact, kanina binigyan ko ng emphasis sa panahong sinisita ni Eli ang kanyang mga anak, matanda na siya. Marahil wala na siyang kapasidad na sawayin pa ang mga ito because of his being old. At ang sabi, hindi nakinig sa kanya ang kanyang mga anak. Dahil nga, matanda na siya. So, anong mga aral, mga kapatid, ang ating matututunan dito? Eli's reproof was clearly ineffective and did not absolve him of responsibility for his son's behavior. Anong mga possible reason? Bakit kaya noong sinasaway na ni Eli ang kanyang mga anak, hindi na siya pinakinggan ng mga ito? Narito ang ilang possible reason. Atin pong tingnan at atin pong unawain. Una, marahil, sa 1 Samuel 3:11, nabasa na po natin yan. Napuntahan na po natin yung mga reasons. Marahil, una, hindi na administer yung tinatawag na disiplina in proper time. And in the case of Eli, tandaan po ninyo, and in the case of Eli and his son's propensity to sin must have been seen long before the rumor of their flagrant transgression reached him. Hindi naman po ako naniniwala na yung balita na galing sa mga tao ay sabay-sabay na nagreklamo kay Eli. Hindi. Marahil ito ay isa-isa. Pag merong babaeng ginahasa, sinipingan, pupunta kay Eli, ang gagawin ni Eli, ipagwawalang bahala. May darating na naghandog, subalit inagaw yung handog, kinuha ng kanyang mga anak. Ang gagawin ni Eli, pakikinggan, magwawalang bahala. Ganun po ang nangyari dito. Hindi po sabay-sabay na nagpuntahan at the same time nagreklamo sila kay Eli sa ginagawa ng kanyang mga anak. Ito po mga kapatid ay unti-unting inire-reveal sa kanya. Pero every time na merong magko-complain, binabaliwala niya ito, pinahihintulutan niya ang kanyang mga anak. It was evident his sons did not know the Lord, yet they have been appointed priest na dapat antimano ay hindi na pinahintulutan ni Eli dahil nakita niya ang ginagawa ng kanyang mga anak. Eli, being old and weak, was evidently of gentle and easygoing temperament, just like Aaron na kanyang lolo. Na lagi na lang naiimpluwensyahan
Lagi na lang nasusulsulan. No? Kaya, makikita nyo po mga kapatid, talagang it runs in the family. Pati ang high blood, it runs in the family. Pati yung sakit, it runs in the family. No? Bakit? Pare-parehas ang kinakain eh. Pare-parehas ang ugali, pare-parehas yung naririnig. So, basically, nagkaka-pare-parehas. So, si Eli ay makikita nating napakahina pagdating sa pagdisiplina sa kanyang mga anak. And he failed to reprove them until they were too devoted to their evil ways. Now, anong ating matututunan? Sa aral na ito ng mga anak ni Eli, we should remember, 1. The tendency to go wrong appears at an early age. Ang tendency na gumawa ng kalokohan, sa murang edad pa lang yan, makikita nyo na. Pag hindi mo sinaway, nagmumura na, hindi mo man lang sinasaway, cute pa. No, nagsasalita na ng masama, hindi mo sinasaway, hinahayaan mo lang, kalalakihan yan. Kaya nga, sinasabi ng matatanda oy, saway mo naman yung anak mo. Hindi na maganda yung lumalabas sa bibig. Pero maraming mga magulang, todo pasa, hinahayaan lang. Kumikending-kending, naglilipistik at ginalaruan ay Barbie, 3 taon pa lang. Okay lang kung babae, kaso lalaki yung anak mo, dapat kinukorek mo na, pero kinukonsinti mo kasi cute ang dating. Kaya dumadami po yung mga homosexual sa panahon natin ngayon, hindi dahil pinili ng mga bata, most of the time mga kapatid, na impluwensyahan at naitulak pa ng mga magulang na walang panahon, walang oras na bantayan ang kanilang mga anak. Sino kasama, ano pinanonood, anong impluwensya. Araw-araw bang panoorin mo yan si Vice Ganda? No? Si OG Diaz, si Alan Kay, iyan ang mga napapanood ngayon sa telebisyon na nagiging idolo ng ating mga anak. Kaya yung tendency to copy those people, sa halip na ikaw ang maging halimbawa, ikaw ama ang siyang maging halimbawa, wala ka namang oras, wala kang panahon because of your too indulgence. Una sa ministeryo. Una sa ministry. Pastor, makinig ka. Ubod mo ng galing sa simbahan. Napakahaba ng oras mo sa simbahan. Napakahusay mo sa pulpito. Napakagaling mo sa visitation. Napakahusay mo magpayo sa mga tao. Kumusta ang mga anak mo? Kumusta ang pamilya mo? Hindi mo alam, yung anak mo, ang boyfriend, hindi ka pananampalataya. Hindi mo alam, yung anak mo ay may boyfriend na pala. Lalaki yung anak mo. Nakuha niyo po mga kapatid. Dahil hindi natin nabigyan ng panahon, hindi nabigyan ng panahon ng tatay na todo pasa sa mga ginagawa ng anak, ngayong matatanda na hindi na kayang sawayin. Hindi na masaway. Tandaan po ninyo mga kapatid, a little plant may be easily rooted up, but when it becomes a tree, it can only be removed by extraordinary effort. Kailangan ay gunting o kaya lagari na kasi hindi na kayang bunutin ang ugat nito. Kailangan mo na ng exterminator. At ganito ang nangyayari sa buhay ng maraming mga tao ngayon at ng maraming mga kabataan. Ngayon, ano gagawin mo pag matanda ka na, matanda na mga anak mo, taas na lang ang kamay mo, sunod-sunuran ka na lang. At ito ang totoo mga kapatid. Wala pong mga magulang na natutuwa na yung kanyang mga anak nagli-live-in ng hindi kasal. Walang magulang na matutuwa na yung kanyang anak na babae ay namumuhay, alam niya sa kasalanan dahil nakikipag-live-in sa lalaki. Wala pong ganun eh. Ayaw po ng mga magulang yun eh. Pero bakit po hinahayaan na lang? Wala nang magawa eh. Lalo po dito sa Canada. Pag edad na 19, 18,
Wala na. Hindi mo na pwedeng pakialaman. Hindi mo na pwedeng sawayin. Dahil they can have their own decision and they can decide on whatever things they wanted to without your knowledge and without asking permission. Kaya pag hindi natin nagabayan at hindi natin naturuan sa murang edad, katulad ng 2 anak ni Eli, wala ka na magagawa. Ngayon, 2 bagay yan. Meron namang mga magulang na saksakan naman ng higpit. Hindi pwede. Hindi naman pinapayagan, pinapaliwanag, ba't hindi pwede? Saksakan naman ng higpit, kaya pag dumating na yung panahon, na sila'y may mga isipan na, yung pwede na magdesisyon, doon naman nagwawala. At napakarami ko pong kilalang ganyan. Dahil napakahigpit nung nanay, nung tatay, nung bata, nung nagkaisip na, noong nakapang ibang bayan na, noong sila'y lumayo na sa magulang, doon naman mga nagwala. Kaya yung pagdidisiplina, mga kapatid, ay talagang isang art. And it is a blessing from the Lord na bigyan tayo ng wisdom paano natin didisiplinahin at tuturuan ang ating mga anak. In fact, some children can be discouraged by too much strictness also of the parents. Kaya sabi ng Colossians 3:21, fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Yet, far more are spoiled by too much indulgence. Yung masyadong pinagbigyan, yung hinayaan, pinahintulutang gawin kung anong gusto nilang gawin, yung mga magulang na todo pasa, pagkailangan ng ganito, bigay, nang hindi pinapaliwanag, nang hindi natuturuan. Ngayon, wala ng batang walang gadget. Ngayon, pumapasok ng eskwela, may mga cellphone. Bakit naisip ngayon sa Pilipinas ng Department of Education na wala ng cellphone sa loob ng classroom? Kasi nga po, habang nagtuturo yung teacher, wala naman tigil din ng dot-dot ng cellphone. Paano matututo yung mga yan? Kaya napakarami po. Naku po mga kapatid, nung araw, ewan ko po kung ano, ang laki na ng difference ng educational system nung panahon namin, no? Pangit na naman, gagawin na naman example yung panahon namin sa panahon ngayon. Bagamat kung tutuusin, dapat mas malaki ang opportunity ng learning ng mga bata ngayon because they have an opportunity to search online. Academically, dapat mas magaling sila. Pero sa survey na nangyayari, ang Pilipinas, pagdating sa Asia, kulela pagdating sa edukasyon. Nakakalungkot. Ba't nangyari yun? Samantalang dati, nangunguna ang Pilipinas. Mathematics, science, and we are the only country in the Far East that knows how to speak English. Ano po? Pero ngayon, mga kapatid, wala na rin. Mga graduate nga ng university, simple grammar lang, mali-mali pa. Pati nga yung Tagalog, mali na gamit ngayon Wala nang gumagamit ng tamang salitang Filipino. Wala na. Yung mga reporter, makikita nyo ba, makinig kayo. Noong araw, pag nakinig kayo ng mga balita, ang husay ng mga tagapagbalita, ang gagaling nilang magsalita. Pero ngayon, wala na. Wala. Magagaling pa yung ibang vlogger kesa doon sa mga news reporter ngayon. Sorry, pero ito po yung obserbasyon at ito ang katotohanan. Bakit? Kasi nga po, no, hindi nagabayan. Ngayon, hindi pwede mamalo teacher. Noong araw, meron po akong teacher na hindi ko makakalimutan. Sa dami ng teacher ko, hindi ko lang makakalimutan si Miss David. Ewan ko po kung naging Mrs. David siya. Pero siya lang po yung teacher na hindi ko makakalimutan kasi po binasibas ako ni Miss David ng dictionary ganong kakapal, tama po sa likod ko, lagabog Hindi naman po ako maingay, yung katabi ko ang maingay, binato niya ng dictionary sa akin, tumama. Hindi man lang nag-sorry yun. Isinumbong ko sa nanay ko, ang sabi ng nanay ko sa akin, siguro maingay ka, tama lang sa'yo yan. Ngayon, pag nangyari yung gano'n, nabato ka, sigurado tanggal yung teacher na yon. Nasa social media pa yung teacher na yon. At yung teacher na yon, kailanman ay hindi na pwedeng bumalik sa pagtuturo.
Pero alam niyo mga kapatid, I do admire Miss David. Dahil si Miss David, sa kabila nung hindi naman siya nag-sorry sa akin, marami po siyang itinuro sa akin. At na-encourage din po ako ng teacher na yon. At hindi po ako magiging ganito ngayon na nagtuturo sa inyo kung hindi ako dumaan kay Miss David. Marami po ngayon mga kapatid, mga kabataan na merong sense of entitlement, na lahat na lang ng bagay, konting makurot lang depress, konting problema lang anxiety, konting suliranin tatalon, maglalaslas, magbibigti. Bakit? Hindi naturuan, hindi na disiplina, hindi nagawang gabayan ng tama. And in this case, in the case of Eli, marahil sa sobrang busy ni Eli sa gawain ng pagmimisyon, gawain ng para sa Diyos, gawain ng paglilingkod. Amen? Now, eto yung naging failure. The ineffectiveness of Eli's reproof may also have been because, pangalawa, it was not given with sufficient earnestness. Minsan, ito ko kasi, yung mga tatay na may parting malaki sa pagdidisiplina ng mga anak, ay inire-relinquish yung kanyang responsibility sa kanyang asawa. Dahil ang katwiran ng tatay, lagi akong wala, ikaw naman nasa bahay, ikaw na lang bahala sa disiplina. Hindi ho pwede yun. Kailangan po ang disiplina, primarily, ay gawain ng ama. And in the case of Eli's sons, one, it was not sufficiently pointed in its application. It was given to them collectively rather than individually. Magkakaiba ang bata, magkakaiba ang ugali, magkakaiba ang kasalanang ginagawa. Kaya minsan, dapat i-approach sila individually, iba ang approach. Ito po, kinonfront ni Eli, sabay na kinonfront yung magkapatid. Kapag sabay mong kinonfront ang dalawang bata na gumawa ng kalokohan, ano gagawin yan? Bago mo pa i-confront yan, may usapan na yan. At madalas ang sasabihin ng panganay doon sa pangalawa, huwag kang aamin ha. Kapag tinanong tayo ng tatay, huwag mo aaminin. Pag inamin mo, patay ka sa akin mamaya. Gawain po namin yan ni Lando nung araw no? Pag nakagawa kami ng kalokohan, sasabihin namin sa isa, walang aamin. Pag umamin ka, patay ka sa akin. Huwag kang iiyak, huwag kang magsusumbong. Yan ang madalas Kaya kung ang ginawang approach ni Eli rito ay individually, rather than collectively, isa lang ibig sabihin nun. Alam niya na idil ito ayon sa karakter at temperament ng kanyang mga anak. By collectively doing so, makikita natin talagang walang oras si Eli. At matanda na nga siya rito, kaya yung kanya na lang naging paraan ay alamin ito ng sabay, payuhan na lang na ganon, pero it's too late. Hindi efficient. Why? Because it was not given earnestly. It exhibited no sufficient sense of the evil of sin. No? By the way, yung question nga ang paraan nga ng investigate ng pagdisiplina ni Eli ay question rather than direct charge. Mababasa natin yan sa 1 Samuel 2:23, di po ba? Ayun sa talata. And concerning things he had heard, but had not troubled himself to find out for certain. At dito makikita natin, he spoke of the consequences of sin rather than the nature of sin. And he seemed more concerned about the reputation than the sin itself. Mas mahalaga sa kanya yung proteksyonan, yung reputasyon kesa dun sa kasalanan mismo. Kaya, nangyayari yan no? Umuwi yung anak na dalaga, buntis. Sa halip na idil yung kasalanan, sa halip na i-confront yung kasalanan, ano gagawin ng mga magulang? Pagtatakpan. O sige, doon ka muna sa lola mo, hanggang sa makapanganak ka. Itatago para hindi mahayag ang kahihiyan. Rather than dealing with the sin, pagtatakpan. It is common. Ano po? At ito po mga kapatid, it showed no sufficient determination to correct the sin.
He did not threaten to judge them for their injustice towards women na kanilang pinagsasamantalahan. He simply left them to the judgment of the higher tribunal. Ayon sa 1 Samuel 2:25. In the case where the rebuke should have descended like a bolt from heaven, we hear nothing on Samuel but a low, feeble murmurings. Nakuha niyo po mga kapatid? Ito po ang nangyayari. Ano ngayon ang matututunan natin dito? Una, we should remember to make sure our reproof sufficiently pointed. Naalala niyo po si David? Nang sinaway siya ni Nathan sa 2 Samuel chapter 12 verse 17. Ano po ang sabi diyan ni Nathan nung kinumpronta na niya si David tungkol sa pangangalo niya kay Bathsheba? Sabi ni Nathan to David, "You are the man." Diretsuhan. This is what the Lord, the God of Israel says, "I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. But you are the man I was talking about." Ano yung ginamit na analogy rito ni Nathan? Na merong isang mayaman, maraming ari-arian, may mga alagang maraming tupa, yung kanyang kapitbahay, isa lang ang tupa, mahal na mahal nila ito, para nilang anak. Nagkaroon ng bisita yung mayaman, sa halip na magpatay mula sa kanyang mga alaga, ang kinuha ay ang tupa ng kanyang kapitbahay at ito ang pinatay. Ano masasabi mo rito, mahal na hari? Ang sabi ni Nathan, ang sabi ni David, napakawalang yan namang yung taong yan. Dapat yan ay patayin. Ang sabi ni Nathan, "You are the man." Pero si Eli, wala tayong nakitang ganun no? Hindi natin nakita. Napakalumanay at napakahina na paraan ng pagsaway at pagdisiplina ang kanyang ginawa. We should remember to communicate the exceedingly sinfulness of sin. Kaya hindi lang po ako, si Dang mismo, may mga girlfriend na po yung aking mga anak. In fact, yung aking pong panganay, kakasal na po Yung bunso ko, may girlfriend na rin po. Shout out kay Janela. At si Reb ko po ay may girlfriend na rin po. Si Helena. Shout out kay Helena. At si panganay ko naman po, si Yenyen, ikakasal na po siya kay Dayan, kay Christine Dayan. Shout out din kay Dayan. At ang lagi sinasabi ng kanilang mga nanay, ng kanyang nanay, huwag niyong gagawin ang mga bagay na masama. Mag-ingat kayo mga anak. Hindi lang para pangalagaan ninyo ang inyong mga sarili, hindi lang para pangalagaan ninyo ang reputasyon ng tatay ninyo bilang pastor, kung hindi para sa inyong mga sarili na huwag magalit ang Diyos sa inyo. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Awa naman ng Diyos, mababait po yung aking mga anak. At palagay ko po, hindi lang naman ako magsasabi niyan, kundi yung mga tao na nakakahalubilo nila. So we should remember to make sure reproof sufficiently pointed. We should remember to communicate the exceedingly sinfulness of sin. And third, we should remember to make every effort within our power to stop the sinning being done. Bago pa lang magsimula, saway na. Ang ginawa ni Eli, nakikita na niya na nag-uuwi ng karne yung kanyang mga anak. Nakikita na niya na hindi yata nilaga itong mga dinadala niyo, kundi sariwang karne. Pero wala siyang ginawa. Pinahintulutan pa niya. Now, susunod, we also see the ineffectiveness of Eli's reproof in that it was not followed by adequate chastisement. Wala pong binanggit na parusa. Nalaman niya, sinaway niya, walang parusa. Walang iginawad na parusa. Mga kapatid, kung titingnan niyo po yung pag-aaral natin kahapon, na kung kayo present, nung nagrebelde si Aaron at saka si Miriam kay Moses, hindi pinayagan ng Diyos na si Miriam ay hindi makaranas ng parusa. Kaya itong ang ibinigay sa kanya
At ang sabi, 7 araw siya natatanggalin sa bayan ng Israel. Pinarusahan si Miriam. Napag-aralan natin yan kahapon. Kung hindi niyo po napanood yung kahapon, maganda yung balikan niyo rin po. Pero dito si Eli, wala siyang binanggit. In the case of Eli's sons, hindi niya pinarusahan yung kanyang mga anak. In fact, sa talatang ating binasa, ang sabi, Diyos ang siyang nagparusa at sinabing dapat silang mamatay. Alam naman ni Eli kung ano kaparusahan eh. The law of Moses in the case of disobedient children was very severe. Anong parusa? Deuteronomy 21. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. If someone has a stubborn and rebellious son who does not obey his father and mother and will not listen to them when they discipline him. Verse 19. His father and mother shall take hold of him and bring him to the elders at that gate of his town. They shall say to the elders, this son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey us. He is a glutton and a drunkard. Then all the men, take note of that, all the men of his town are to stone him to death. You must purge the evil from among you. All Israel will hear of it and be afraid. Yan ang Mosaic law. Yan ang batas ni Moses. And in the case of Eli's son, dapat unang kasalanan pa lang ng mga to, pinagbabato na. Pero dahil iginagalang si Eli, dahil nirerespeto si Eli, na ipagtanggol ng kanyang kapangyarihan ang mga batang ito. Eli did not observe this law when they hearkened not to his voice. Yan po ang sabi eh. If one person sins against another, God may mediate for the offender, but if anyone sin against the Lord, who will intercede for them? Ano sabi? His sons, however, did not listen to their father's rebuke, for it was the Lord's will put them to death. Eli did not observe this law, nor did he take any further steps to prevent the continuance of evil which he reproved. He did not have the zeal for which Phinehas and son of Eliezer was approved. But as father, a high priest, and a judge, he was guilty of culpable infirmity and willful disobedience. Ano matututunan natin dito mga kapatid bilang magulang? Una, fathers who love their children chastise them appropriately. Yung ama, yung magulang na nagmamahal sa anak, nagpaparusa. Nakita mo na yung anak mo, merong hawak-hawak na tinidor, pinipilit isaksak sa plug, outlet ng kuryente. Pag nakita mo ba, uy anak, huwag yan. Masama yan anak. Ako po hindi. Papaluin ko yung kamay, ipapaalala ko na masakit at mas masakit pa doon ang mararanasan niya kung isasaksak niya yon. Nagkaroon po ako ng pag-aaral tungkol sa Sunday School. Nag-evaluate po kami how effective the materials that we're using para magkaroon ng tinatawag na biblical literacy ang mga estudyante namin sa Sunday School. And we found out na ito po, pwede nyo rin itong gawin. Yung mga nakikinig sa akin na mga Sunday School teacher dyan, na-discovery po namin na talagang napakahalaga ng repetition sa learning. Kaya yung kumon, sino po sa inyo nag-kumon na mga anak, math at saka English. Repetition yun eh. Kung lagi-lagi mong ginagawa, nasasanay ka, natututunan mo. Sino po rito yung nag-ACE, yung Accelerated Christian Education, yung mga phase na ginagawa? No, kung naiintindihan nyo po ang sinasabi ko, kung nakaka-experience kayo, repetition lang yun. Ang paraan ng pagtuturo, repetition din. Kaya minsan okay na rin po sa amin yung nanay namin na paulit-ulit. Yung nanay namin na walang tigil ng paalala.
Kasi bakit? Nung isang araw po, bago po ako magluto ng chicharon sa labas, ang sabi ng misis ko, tatay, pwede ba, huwag ka dun sa deck magluto. Doon ka sa medyo malayo sa deck, at doon ka magluto kung magluluto ka. No? Matigas po talaga ulo ko. Alam niyo po mga kapatid, naisipan ko, dahil naisip ko, ang pinoproteksyon na ng misis ko yung deck, kumuha ako ng karton. Pinatong ko yung kalan doon sa karton. Pagkatapos, doon ako nagsitsaron. Naku, miya-miya, naamoy ko, amoy sunog na papel. Sabi ko, bunso, amoy sunog na papel eh. Hindi ako pwedeng magbuhat dahil po bagong opera nga ho ako. Hinayaan ko na ng amoy papel. Wala naman ako nakita, nagliliyab eh. Naku, mga kapatid, noong nangangalahati na kami, sabi ko, bunso, hindi na pwedeng hindi natin aalisin to. Iba na amoy eh. Naku, nakita ko yung dalawang kahoy ng deck namin, sunog! Butas na! No? Naku, patay tayo, bunso. Paano tayo magpapaliwanag nito kay nanay mo? Alam ko, hindi mas mahalaga naman tayo kaysa dyan sa deck. Pero ang ang bigat dito, pinaalalahanan ako. Sinabihan ako na wag dito magluto, dito pa rin ako nagluto. Kaya mga kapatid, sa chat group pa lang namin, nagsabi na ako, sorry, may kasalanan ako. Hindi nakibo. Nung pauwi kami, so anong kasalanan mo? Sinundo ko po sa trabaho pag-uwi. Sabi ko, nasunog ko yung deck. Sabi ko na nga be, alam ko na. Nung nag-post ka na nagluluto ka si Charo, nakita ko na eh. Alam ko na, hindi na nga ako kumibo eh. Nakita nyo kung bakit ako lagi nagpapaalala, sabi niya. Which is, mga kapatid, masakit lang sa tenga, paulit-ulit. Pero yung constant repetition, nakapagpapaalala. Ngayon, pag sa kabila ng paalala, ginawa pa rin, meron ka ng dahilan na magparusa. Amen? But Eli, no po? Sabi nga po ng Bible, kung titingnan natin sa Hebrews chapter 12, sabi po diyan, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Ito sinasabi na aklat ng Hebreo eh. Dinidisiplina ng Diyos ang itinuturing niyang, ang minamahal niya. At kanyang pinaparusahan yung kanyang itinuturing na anak. Endure hardship as discipline, God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, then everyone undergoes discipline, then you are not legitimate. Not true sons and daughters at all. Mga kapatid, ang pwede nyo lang namang disiplinahin at parusahan anak nyo eh. Wala kayong karapatan sa anak ng iba. At ginagawa natin yung pagdisiplinang yon nang dahil mahal natin sila. Ayaw natin silang mapahamak. Fathers in a position to restrain their children's sinful behavior have the duty to do so, whether it be in the home, in the church, or in the community. Ito naman na maobserbahan nyo mga kapatid eh, kung sino yung pasaway sa bahay, pasaway din sa simbahan. Pasaway din yan sa komunidad. Sino rebelde sa bahay, rebelde rin yan sa simbahan. Nasimba yan pero walang iniintindi kundi cellphone. Nandun yan dahil natatakot lang na parusahan pag uwi ng bahay. Pero hindi yan makikinig, puno ng rebellion at hirap na hirap sa loob ng simbahan at inip na inip. Isa lang naman yan mga kapatid. Pero yung naturuan sa loob ng bahay na mag-aral ng salita ng Diyos, pagdating sa simbahan, sabik din sa salita ng Diyos. At pag lumabas sa komunidad, ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Amen? So finally, we note the ineffectiveness of Eli's reproof by what? By the fact that it did not result in any improvement. Nakita natin ang kahinaan ng pagdisiplina ni Eli dahil hindi ito nagbunga ng pagbabago sa kanyang mga anak. In the case of his sons, their contempt of reproof revealed that they were already infatuated and hardened. God has already give them up to destruction. He that hated reproof shall die. Ano po? So anong dapat nating matutunan at tandaan? 1, if we wait too long to reprove, it may be too late. Kung kailang bata,
tinuturuan na, kung kailan bata dinidisiplina na, kung kailan bata itinuturo ang epekto ng kasalanan at ang kasalanan na dapat iwasan. It is possible for one to become hardened by sin. Pag lagi-lagi mong ginagawa, baliwala na ito sa'yo. Pag nasanay ka sa kasalanan, magiging normal na ang kasalanan. Kapag hindi sinasaway, hindi na katatakutan ang otoridad. One can reach a point where it becomes impossible for them to be restored. Amen? Kaya kung mahal natin ang ating mga anak, hindi po dapat natin inilalayo ang parusa sa kanilang kasalanan. Reproof is a solemn obligation. It should be given in an effective manner. When not so given, it can do more harm than good. Tandaan po ninyo, ang hindi pagdisiplina ay mas makakapagpahamak sa kanila. Higit na masakit ang dulot ng rebelyon kesa sa palo kesa sa sakit ng palo na ibinibigay natin sa kasalanan. When justly given, reproof should be humbly and obediently received. As Eli did when he accepted the Lord's judgment, how much better to receive it before it's too late. Ngayon, ilang mga talata na dapat po nating tandaan. Una, Proverbs 13:24. He who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him promptly. Proverbs 19:18. Chasten your son while there is hope, and do not set your heart on his destruction. Proverbs 29:15. The rod and rebuke give wisdom, but a child left to himself brings shame to his mother. And the last, Proverbs 29:17. Correct your son, and he will give you rest. Yes, he will give delight to your soul. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. God bless po sa inyong lahat.